Barko live na nakunan habang lumulubog. Maligno sa abandoned house. Una noche loca. Las personas que estuvieron en esa transmisión. No, 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 At no, no. viral sa balita ang aswang na ito na nakunan sa Cavite. Isang tiktik o aswang nakunan sa office na matatagpuan sa Indonesia. Totoong Annabel. Well, kung ready ka na, itara't panoorin natin ang mga viral, creepy, paranormal videos ngayong taon. Makapanindig balahibong exploration sa isang funeral home. At multong humihingi ng tulong. Ito na ang kompilasyon ng mga kababalaghan. Guardia sa haunted school. Mga agresibong entity na nangihila ng bibiktimahin nito. Well, kung ready ka na, ay tara. Ang babaeng ito na si Rosaline ay pina-FaceTime ang jowa nito habang nakikipag-video call nang biglang may mangyayari. Labi silang nagulat nang mapansin nila ang buhok nito na tila ba hinihila. Agad siyang lumingon pero walang tao ang naroroon. Kapansin-pansin din ang mga kamay ng babae na nasa kumot habang nakikipag-video call ito sa boyfriend na talagang namang nagbigay kilabot sa kanila. Whatever was messing with my hair, it was messing with my hair from the back, like up here, like grabbing like doing this number. My hands, I'll show you how I'm laying. I was laying right here, just like this. I'm on my side, guys. I'm on my side. My hand is right here. The other hand is under here. That is my cat Pickles. Get out of here. I'm laying like this. My hands are like my other hand right here. And whatever it was, you can see me laying like this. And whatever it was messing with my hair from back here. We were recording simply because my husband seen my hair do it the first time, and he was like, "Your hair is moving." And at first I was like, "No, it's not." Like I couldn't feel it. And he's like, "Yes, it is." And he started recording, and neither him or I was expecting it to do it again because I thought he was being crazy. Ayon sa kanya, noong nabubuhay pa ang tito nito ay lagi nitong nilalaro ang buhok niya. So maaari kayang ito ang tito niya na binisita siya. Ano sa palagay mo? Bulabog ng mga residente sa Naik, Cavite dahil daw sa isang aswang. No, itim. Alam, laki. Tignan mo. Nakikita mo ba, di umno isang may team na nilalang ang nasa bubungan. No, aswang ma. Mama, aswang. Nagsisisigaw ang babae sa takot dahil sa raw itong aswang. Sa bubong mama. Hindi. Ang inihinalang aswang ay nakita sa Naik, Cavite. Mama, aswang. Ang laki ba? Kulay itim ito at nakadapa sa bubong habang pinagmamasdan ang mga residente. Bumaba ka dyan, ayup ka. Makikita rin sa video ang umiilaw at di umano'y nanlilisik nitong mga mata. Kaya naman hinabol ito ng mga residente pero hindi na nito nakita pa. Ayon sa kanila, isa na lamang daw pusa ang lumitaw. Paglabas ko, sir, bababa na siya, ito na nakita ang balikat. Umakit na ako doon, ayun, hindi ko nakita. Ayon pa sa balita, ang target di umano ng aswang ay 2 buntis na nakatira sa bahay. Pero ano sa palagay mo, Kamulti? Totoo nga kaya itong aswang? O napagkamalan lang? Mahilig ka ba sa manika? Collector ka ba ng mga gaya nito? Well, I can tell you that this is not a good thing to do. Sorry to tell, but I really hate mannequins. Tititigan ko pa lang ito sa mukha ay talagang nagkakaroon na ako ng goosebumps. And this is one of the main reason why I really hate them.
Keren ya kalau jadi hati-hati lo. Kenapa? Habang kumukuha ng litrato ang lalaki katabi ang manika, ay bigla na lamang gumalaw ang mga kamay nito at humawak sa kanya. Given na kung titignan mo ang maigi, talagang nakapangingilabot ang mukha ng manikin. Tila ba nag-respond ang manika sa picture nila? Totoo mang poses ang dahil o hindi ay isa lang malinaw. Ayokong magkaroon ng manikang tulad nito. Ang mga clip naman na mapapanood mo ngayon ay kuha mismo ni Xiaolong na pumunta sa isang haunted abandoned funeral home. Kilala ang gusali sa mga paranormal activities na nangyayari rito, kaya naman pinangingilagan ito ng mga residenteng malapit sa lugar. Dahil sa napaka-notorious ng funeral home na ito sa mga paranormal activity, ay nagpasya si Xiaolong na pumunta rito at pumasok at mag-imbestiga na talagang downright chilling. Sa pag-iimbestiga nga ni Xiaolong ay nakita nito ang isang van na puti at ang van ay bigla na lamang nagbubukas ng kusa. Marahan itong umaangat. Walang tao o anumang bagay ang makikita sa paligid. Magpagayon pa man ay hindi nagpatinag si Xiaolong. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga at pumasok sa gusali. 哎呦我操你妈呀！我去你妈的！我操！他妈的，这是放尸体了！我操！啊啊啊啊啊！我操！这里！啊啊啊啊啊啊！我操！我操你妈！对不起。 Napasisigaw man sa takot si Xiaolong ay hindi pa rin siya nagpatinag. At ang interesting pa rito ay naka-livestream siya habang kinukunan ng paligid. Hawak-hawak nito ang amulet na di umano'y pagtaboy ng masamang spirito. At habang nagpapatuloy siya ay ito naman ang susunod na mangyayari. 操你妈！ Isa na ngang maputlang mukha ang nakita ni Xiaolong mula sa itaas na siyang nakadungaw at nakatitig sa kanya. Hindi na rin ito nakaya ni Xiaolong kaya naman nagtatatakbo na siya sa takot at kung mapapansin mo ay bagyang lumulutang ang figura hanggang sa tuluyan itong naglaho sa ere. Sumari kaya ang isa ito sa mga multong na mayapa sa funeral home. Ang lalaking ito na si Valentin ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang hospital. Nakakaranas siya ng mga kababalaghan mula sa pagbukas ng pintuan ng kusa, mga shadow figure, at ang karamihan sa mga nurse na nagtatrabaho dito ay nakaka-experience din ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga susunod pang video na mapapanood mo ay naisend sa kanya mismo ng security guard na nakatoga sa night shift habang naglalakad siya sa bawat sulok at kwarto ng hospital. Ay ito ang makakapture niya.
Isang strange knocking sound ang naririnig mula sa glass door, pero sa tuwing titignan niya ito ay wala namang tao o sino man ang naroroon. Magpagayon pa man sa tuwing tatalikod ang guard ay biglang lumalakas sa mga knocking sound. Naniniwala silang maaaring ito ang mga pumanaw na pasyente sa hospital. Ang YouTuber na ito ay pumasok sa Di Umano'y The Most Haunted House sa Guadalajara, Mexico. At habang nasa loob siya ng bahay ay ito ang makikita niya. La noche loca, las personas que estuvieron en esa transmisión. Perro, ¿qué es eso? No mames. Nakita mo ba? Well, hindi lang yan dahil sa pagpapatuloy niya ay may mga makukunan pa siya. Oye, ¿quién eres? Da la vida. Tila ba sinusundan siya ng Dark Entity? Pues muéstrate, no seas cobarde. Muéstrate, muéstrate, muéstrate. A la bestia. No mames. No, tranquilo. Tranquilo. And death is liquidated. Nakakarinig na si Ricky ng mga ingay sa paligid pero wala naman siyang makitang kakaiba. Entrado sobre esto. No manches. ¿Qué fue eso? Nagsagawa na nga siya ng spirit box session nung biglang ito ang mangyari. No. Wow. No. Malamang sa malamang ay baka haunted nga talaga ang loob ng bahay na to. Ang lalaking ito ay nakatirang mag-isa sa kanyang apartment. Isang gabi habang nanonood siya sa TV ay nakikipag-usap siya sa kaibigan gamit ang Snapchat. Nakakaramdam din siya ng kilabot sa loob ng apartment niya kaya naman pinipicturan niya ang bawat paligid at isinesend ito sa kaibigan. Wala siyang kalam-alam na sa gabing iyon ay may mangyayaring magbibigay kilabot sa kanya. Habang kinukunan niya ang paligid ay may mapapansin ng isa sa mga kaibigan nito na hindi niya nakita. Titigan mo ka multi kung ano ang makukunan niya. Mukhang hindi nga pala siya nag-iisa at meron siyang kasama. Ang buong akala niya na mamalikmata lamang siya pero totoo pala ang mga nakikita niya. Someone or something ang nasa loob pala ng apartment niya na hindi nito nalalaman. Napakabilis lamang ng mga pangyayari at kung sa unang tingin ay hindi mo ito mapapansin, ay tingnan mo itong maigi pag na-slow down ng footage. Isang dark figure ang mabilis na dumaan papunta sa kabilang silid. Kung ano man o sino man ang dark figure ay walang idea ang lalaki. Wala rin siyang ibang upload na kababalagan magliban sa footage nito. Ikaw ka multi, may idea ka ba sa kung ano ang nakunan niya via Snapchat? Ang bidyong ito ay talagang kakaiba at hindi may paliwanag. Ito ay nakunan sa Brazil kung saan nagpapakita ng isang babaeng nagbibisikleta at habang nasa daan ito ay biglang may mangyayaring kakaiba. Watch closely. Tila
Tila ba may humila sa babaeng nagbibisikleta at eto na nga, bigla na ang lumipad ang bisikleta sa himpapawid. May mga nasasabing isa itong paranormal pero maaari ring isang cable ang na-attach dito kaya lumipad ito ng ganito kataas. Pero kung pagmamasal maigi parang mahirap itong ipaliwanag. But do you have an explanation, Kamulti? Ang bidyong ito ay nakuna noong March 27, 2025 na narecord ng isang kamera sa loob ng kwarto ng isang bata. Labis na nangamba ang nanay ng batang ito kaya naman ipinost niya ito sa social media. Ayon pa sa ina ng bata ay maaaring may naistorbo sila nang sila ay nagre-renovate ng bahay. Ito ang footage na record sa loob ng silid. Pagmasdan mong maigi. Si Natalie na ina ng bata ay walang masabi sa nasaksiyan nito. Tila ba may humila sa paa ng anak nito na invisible force. Makikita rin tila ba may nasense ang alaga nilang pusa bago pa man ang pangyayari. May iba na nagsasabing maaaring edited lamang ito dahil sa hindi ordinaryong paggalaw ng bata. Kaya naman nag-provide si Natalie ng ebidensya at ipinakita ang mismong real-time footage na na-record habang nangyayari ito. Since then, wala nang update sa kung ano pa ang sumunod na nangyari. So anong masasabi mo? Totoo kaya itong paranormal events caught on camera? At ang batang lalaki kaya ang talagang napagdiskitahan ng entity? Well, nasa iyo ang huling pa siya. If it is real or meron kang logical na explanation patungkol rito. Ang rider na ito ay binabagtas ng isang madilim at tila ba delikadong daanan. Di umano ay maraming kababalagan ang nangyayari rito at talagang daanan ito ay pinangingilagan ng marami. Stake your eyes at the right corner of the highway. Nakita mo ba isang puting figura o mas kilala sa atin bilang White Lady ang siyang nakatayo sa gilid ng madilim na daanan? Tila ba hindi ito napansin ng rider? So ano sa palagay mo? Totoo kaya itong White Lady na siyang nagpapakita sa nasabing highway? At kung rider ka, yan ang gagawin mo kapag ganito ang nakita mo? 9:40 AM nang biglang magulat ang babaeng ito sa pagkakatulog niya. Nalimpungatan siya nang biglang umakyat ang aso nito sa bed. Hindi basta-basta umakyat ang aso nito sa kanilang higaan dahil may sarili itong higaan. Pero labis siyang nagtataka dahil tila ba nanginginig ito at may iniiwasan. Kinunan niya ng video ang alaga pero wala siyang kaalam-alam na meron siyang makakapture na talagang magbibigay kilabot sa kanila. Pagmasdan mong maigi. Wala siyang kaalam-alam na isang nakapangingilabot na disfigured face ang nakunan ng kamera niya na nasa gilid. Mabilis na naglaho ang figura na parang bula. Napansin lamang niya ito nang i-review nito ang footage. Dahil sa nakakapangilabot na na-capture niya ay labis siyang nangangamba kung safety pa nga ba siyang matulog sa loob ng kwarto. Sumari kayang ito ang figura na nakita at na-sense mismo ng aso. Ikaw, matutulog ka pa ba sa silid kung ganito ang makakapture mo? Si Billy Turner ay shinare ang video na nakunan sa 7th floor ng gusali. Ayon sa kanya, ang gusaling ito ay hindi na ginagamit taon na ang lumipas.
Peep how this door open. Oh, mind you, this is 17th floor that hasn't been used in over a year and a half. Yeah. I know you wonder what opened up. Ayon pa sa kanya, bago ito magbukas ay tila ba mayroong nakita sa hallway. Let's see if we can bring it back and see now again. Okay, now there's no motion detected. There's something moving right here that you peep and see in the video a little bit. But peep the elevator though. Mind you, this 17th floor, nobody uses this floor. Ayon pa sa lalaki ay sira na ang sensor ng 7th floor. Kung paano ito nagbubukas, hindi rin niya alam. Something gets off the elevator, and there's a motion detector's there. And there go the doors again. How did that happen? Because we have Ghost, 59 Maiden Lane. Naniniwalang lalaki na this is a proof of a real ghost cotton camera. Well, mula nga naman sa pagbukas ng elevator hanggang sa pagbukas din ng pintuan na tila ba may dumaan rito mula sa elevator. Ano sa palagay mo, kamulti? Ayon sa babaeng ito ay nakaka-experience siya ng mga kababalagan sa paligid ng bahay nito. So, in the upstairs of my house, there's 2 rooms. Both of the doors open and close all the time by itself. Isang araw ay kinukunan nito ng video ang itim na pusang alaga nito, and something strange happened here. Watch closely. Tumatawa pa siya habang pinapanood nito ang alagang pusa. Pero nang muli niyang i-review ang footage, ay labis siyang nagtaka dahil kung pagmamastang maigi, ay tila ba may humila sa buntot ng alaga nitong pusa. Nag-viral ang footage na ito at kahit na sino sa mga viewers nito ay walang paliwanag sa kung ano o sino ang maaaring humila ng pusa nito. Ang grupo ng mga paranormal explorer na ito ay nagpunta sa isang haunted house upang makakapture ng haunted activity. At hindi nga sila nabigo dahil may nadetect ang detector nila. Watch closely. Habang nagpapatuloy sila sa pag-iimbestiga, bigla sila nakakapture ng shadow figure. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gir lan gir. Mabilis itong naglaho kaya naman sinubukan nilang makipag-communicate nang biglang ito ang maririnig nila. Burada olduğunun farkındayım. Duyuyor musun? Duyuyorum abi. İnşallah arkadaşlar mikrofona bu ses geliyordur. Nakakarinig na sila ng mga unexplained banging sound habang sinusuyod nila ang paligid. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan dur. Gel buraya. Gel buraya bak. Gel buraya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maya't maya pa ay rolling sound naman ang narinig nila. Bunu böyle destekleyerek konuş. Şöyle. Yalnız. Tila ba pinaglalaroan sila nito? Ya abi. Bismillahirrahmanirrahim. Duydun mu lan sesi? Duydum. Sa pagkakataong ito ay mukhang makikita na nga nila ang hinahanap nila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Serum gidin. Isang dark figure ang nagpakita sa kanila. Sumari kayang ito ang kagagawan ng mga paranormal activity. Isa kaya itong Jinn?
February 15 of 2025, ang babaeng nagngangalang si Miranda ay may makakapture na kakilakilabot sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang office room bilang isang janitor at kadalasan niyang nililinis ang office kapag wala na ang mga trabahante. Nang magumpisa na nga siya magtrabaho sa gusali, sinabihan din siya ng mga nagtatrabaho dito na may naririnig silang kakaiba. Misteryosong tunog sa paligid ng gusali. Sa una hindi niya ito pinansin at tinayaan na lamang niya, pero time to time ay siya na nga mismo ang nakakarinig ng mga boses sa paligid. Kaya naman nagpasya siyang kunan ng paligid habang nagtatrabaho siya. Habang nililinis nito ang bathroom ay isinetap nito ang camera at ang makakapture niya ay talagang magbibigay ng kilabot sa kanya. Isang maputlang mukha ang nakita nitong pasilip-silip sa kanya na talagang nagbigay kilabot sa kanya. Dahil sa footage nito ay gusto na niyang mag-resign pero hindi pa dyan nagtatapos dahil isang araw, pinidyoan nito ang mismong lugar kung saan niya nakuna ng misteryosong entity at habang ini-explain nito sa katrabaho ay ito naman mangyayari. Okay, so I'm doing the trash. This is the same room that had that face right here. And I was cleaning this bathroom and I had my phone on this cart. Right? I just heard Habang ini-explain nito kung saan niya nakita ang misteryosong figura habang siya ay nasa bathroom, ay bigla na lamang isang matinis na boses ang narinig nito na nagsasabing, "Hello!" Nagpalingalinga si Miranda pero walang tao sa building maliban sa kanya. Dahil rito ay sobrang natakot na siya kaya nagpa siya na nga siyang umalis sa loob ng building. But the question remains, who or what is this? Ito rin kaya ang may kagagawan ng mga unexplained voices sa paligid. Until then, maghintay na lamang tayo sa more updates. Ang magkapatid na ito ay labis na nangilabot nang meron silang mapansing kakaiba. Kakaibaan na nasa loob ng closet nila. Takot man ay sinubukan pa rin nila itong videohan. Aparte ahí, pues. ¿Será que me acerco? Sí. Napansin ng magkapatid na merong maputlang mukha na nakatitig sa kanila mula sa loob ng closet. Bahagya silang napatras nang biglang magbukas ang pintuan ng closet. Ayon sa source natin na hindi na nagtangkang lumapit pa ang kambal sa closet at mas pinili na lamang nilang layuan ito. Kung ang nilalang na napanood mo ay nagtatago sa closet, ay kakaiba naman ito dahil sa mismong kusina na ito. Di umano ang lalaki sa video ay nakakarinig ng kakaiba na nagmumula sa kusina, kaya naman marahan siyang pumunta rito. Binuksan nito ang pintuan at bahagyang sumilip. Isang maputlang manikang may mahabang buhok ang nakaupo. Marahan itong lumilingon patungo sa kanya. Tila ba may sariling buhay ang manika at gumalaw na lamang ito ng kusa. Unfortunately ay dito lamang nagtatapos ang clip, kaya ikaw na ang bahalang umusga if it is real or just an elaborate hoax lamang. Imagine kung sa bahay mo ay meron din palang nakatira at hindi lang ikaw at anak mo ang naroroon. Well, tulad ng video ito na nagpapakita ng isang poltergeist na nakatira sa mismong playroom ng bahay nila.
Ito ay mula sa Reddit na naipost sa TikTok kung saan ang lalaki ay pumasok sa mismong kwarto. Isinara niya ang pintuan upang makipag-communicate sa sinasabing multo. Direkta siyang nakipag-usap sa multo habang wala ang anak nito upang hindi matakot. And soon after ay biglang itong nagparamdam. Sa una hindi pa ito nagre-respond pero maya't maya ay bigla na lamang natumba ang can na nakapatong sa lamesa. Muli siyang nag-request na magpagalaw pa ito ng ibang gamit. At ito na nga, bigla na nga lang umandar ang maliit na sasakyang nakapatong din sa lamesa. Dahil sa mga nakunan nga niya ay nagpasya nga siyang ipagpatuloy ang investigation. At sa round 2 ng pagtatanong nito sa poltergeist, ay makakaramdam na nga siya ng kilabot. Ayon pa sa mga viewers nito ay naniniwala silang maaaring isa itong multo ng bata dahil nakikipaglaro nga ito sa kanya. Sa pagre-request nga nito na muli itong magparamdam ay biglang tumilapon ng bola na nakalagay sa shelf patungo sa kanya. Ipinakita pa niya sa camera na walang string na nakakabit rito. Muli siyang nag-request sa child poltergeist na magparamdam ito at kumatok ng 3 beses. At hindi nga siya nabigo dahil narinig na nga niya ang hinahanap niya. Could you knock 3 times if you're a nice ghost? I don't know. At dito na siya nagpasyang itigil ito. If you're a nice ghost, I don't know. Okay guys, yep, I'm done. I'm done. So ano sa tingin mo ang nangyayari sa loob ng playroom na ito, Kamulti? Totoo nga kayang isa itong good spirit? O maaaring gusto nga talaga nitong makipaglaro at makipagkaibigan sa anak ng lalaki? Hayaan mo pa bang maglaro ang anak mo sa loob ng playroom kung ganito ang kalaro niya? Ang video ito ay mula kay Destin Sanchez na nakunan ng asawa nito na nag-install ng wifi sa isang old house na naitayo noong 1954. Habang ginagawa nito ang trabaho sa bahay ay may napansin itong kakaiba na hindi niya may paliwanag. There's nobody in here. Isang misteryosong boses ang naririnig nito na pumupulong na nagsasabi ng help. Labis siya nagilabot kaya naman tinawagan nito ang homeowner ng bahay. At ayon sa may-ari ng bahay ay pareho sila ng anak nitong babae na nag-complain sa kakaibang boses na naririnig nila. Naniniwala lalaki na baka merong bumabalot sa mysterious old house na ito. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang paaralan na makikita somewhere in Argentina. Kadalasan siyang natutoga sa night shift at habang naglilibot siya sa paligid nito ay may mangyayaring hindi niya inaasahan. Ayon sa kanyang paaralan na ito ay malayo sa syudad at maraming kakauyang nakapaligid rito. Kaya naman may mga pumapasok rito upang magsagawa ng ritual at iba't ibang gawain. Ayon pa sa kanya ang mismong paaralan ay haunted. Di umano sa paglipas ng mga taon ay maraming mga aksidente ang nangyayari dito. Mula sa batang babaeng pumunta sa CR upang mag-abort at sa kasamaang palad ay namatay ito kasama ng baby niya. Meron ding batang lalaki na namatay sa loob ng property. Marami pang kwentong bumabalot sa paaralang ito na talagang nagbibigay ng katotohanan sa mga makukunan ngayon ng security guard. Isa pa sa napaka-strange na pangyayari dito ay nang magpasya ang paaralan na magpatayo ng altar para kay Virgin Mary at sa kasamang palad ay namatay ang gagawa nito. Pero ang nakapagtataka pa ay nang makakuha sila ng panibagong gagawa nito ay parehong namatay ito sa hindi malamang dahilan. Isang gabi habang nagla-livestream ang security guard habang nililibot ang paaralan ay may makakapture itong nakapangingilabot. Y aquí en la escuela cuando empiezan a ladrar los perros así a llorar. Ah, visto. Ahí empieza a joder, como a golpear. Todas las noches hace lo mismo.
¿Qué pasa? Tempranito empiezan a hinchar las pelotas. Malalakas na banging sound ang naririnig nito bago tuluyang magsara ng malakas ang isang pintuan. Pero nang tignan niya ito ay walang tao o sino man ang naroroon. At sa mga sumunod pang pangyayari talagang manghihilabot ka. Bigla na lamang nagbukas ang locker door ng kusa at nag-flicker ang ilaw. And one night, while examining the bathroom, this happened. Isang matinis na boses ng batang babae ang maririnig sa loob ng bathroom at may hapay biglang nagsara ang pintuan ng napakalakas. Naniniwalang security guard na maaaring ito ang multo ng batang babaeng namatay sa loob ng cubicles. Hindi lang yan dahil naniniwala siyang na-capture nito ang mismong itsura ng bata on live. Unfortunately, ay screenshot lamang ito na napansin ng isa sa mga viewers nito. Pero kung papansinin mong maigi ay isang silhouette ang makikitang nakasilip sa kanya mula sa loob. What make it so compelling ay nakuna nito mismo live on streaming. So hanggang saan kaya tatagal ang security guard na ito sa pagkuha ng mga nakapangingilabot na pangyayari sa loob ng haunted school? Either way, nasa iwang pa siya if it is real or just an elaborate hoax. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa isang malaking gusali. Maaga siyang pumapasok kaya naman nauuna siya palagi. Habang mag-isa siya sa gusali, bigla siya nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa upper floor. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at marahang naglakad papunta rito. Habang papakit siya ay nakakaramdam siya ng intense pressure na nagmumula sa paligid. Wala siyang kamalay-malay na sa pagpapatuloy niya ay ito ang makaka-capture nito.
pagpasok siya sa madilim na dining room ay nakakarinig na nga siya ng tila ba naghihingalo sa loob nito. Nangilabot man sa mga naririnig ay naging kalmado pa rin siya habang naglalakad papunta sa elevator, at nang makapasok na nga siya rito ay bigla siya nakarinig ng mga footstep na tumatakbo patungo sa kanya. Tila ba may taong mabilis na tumatakbo na gustong pumasok sa loob ng elevator, at mukhang ganun nga dahil habang nasa loob siya ay may napansin siya, kaya naman pinicturan niya ito. Isang nakapangingilabot na maputlang mukha ang siyang nag-manifest. Kitang-kita sa refleksyon ng nakapangingilabot na itsura. Simula ng karanasang ito ay ayaw na niyang mapunta sa early shift. Pero nung sa palagay mo ang misteryosong imaheng nakunan niya. Ang pangyayaring ito ay na-live on broadcast sa isang TV station. Ang guest nila ay nagngangalang si Antonio na di umano ay isang paranormal expert. Inintroduce nito ang isang doll na di umano ay ibigay sa kanya ng isang pamilya. Nabili ito sa isang garage sale at ayon pa sa kanya, ang doll ay may kakaibang presensya. Ipinagkatiwala sa kanya ang doll dahil sa mga karanasan nito sa paranormal, at hindi nga niya binigo ang audience dahil nang mag-setup siya ng camera ay may marirecord ito na talagang magbibigay kilabot sa mga makakapanood nito. Well, panoorin mong maigi kung ano ang mangyayari. Bigla na lamang gumalaw ang doll. Kung pagmamasdan mong maigi ay bagyang tumayong clown doll bago ito tuluyang nagtatakbo across the room. Labis na nangilabot ang lalaki sa nasaksiyan, at dito nagpagtanto niya kung bakit takot na takot ang pamilya na nagbigay sa kanya nito. Nagpasya siyang ilagay ang clown doll sa isang cage upang mamonitor ito, at hindi na muling gumalaw pa. Nangangamba ang lalaki na pag ginayaan niya ito sa kung saan lamang ay maaaring muli itong gumalaw at gumawa pa ng mas nakapangingilabot na kababalagan. Unfortunately, magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin tayong update sa kung ano ang sumunod na ginawa ng clown doll. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa isang store at nakatoga siya tuwing night shift, at ayon pa sa kanya ay nakakaranas siya at nakakita ng mga dark figures sa paligid. Because of the terrifying events, naglagay siya ng mga kamera sa paligid, and soon enough, ito ang nakunan niya. I didn't remember the cooler being open, but
clearly see. The light suddenly flickered at biglang gumalaw-galaw ang camera at nakuna nito ang pagbukas ng pintuan at ang dark figure na sumilip mula rito. Matapos nito ay bigla namang nabukas ang refrigerator. Dali-dali siyang pumunta sa live feed upang tignan kung merong tao pero walang sino man ang makikita mula rito. Matapos ang night shift work nito ay umuwi na nga siya sa kanyang bahay at sa hindi nito inaasahan ay may experience siyang magbibigay kilabot sa kanya na magpapaisip sa kanya na talaga nga bang sinundan siya ng entity. Bro, I'm right there with that light. That's my neighbors, bro. Oh, hell no, bro. Hell, see, bro, I'm telling you, it's followed me to my house. Oh, my mama, it followed me to my house. She's not here. There is no car in the driveway. I'm literally in the next apartment. Like, I just got home from work, and this is what I see, bro. Yeah, haunted. This shit's haunted. This motherfucker followed me to my crib. Hell no. She's not here. Yeah, no, been doing it all day. Yeah, I'm telling you, bro. It's in her kitchen. And people, bro, I'm telling you, bro, this thing has followed me to my house. I'm literally, I'm right there. Yeah, Look, my neighbor's not here. That's my neighbor's driveway. That's mine. This is her apartment, bro. Like, I'm not folding, bro. I'm not going. My father said he's been doing it all day today. And, like, this is the stuff I'm talking about. Cabinet's open. This cabinet is always open. Every time I come out here to let the dogs out, it does this, bro. See? Nobody's in there. Nobody's in there. This light right here. It's no shortage because they would have messed our apartment up too. Nobody's in there, bro. I know I'm like just looking at my neighbor's thing, but bro, that's like, I'm telling you, that's trippy. Like, nothing has happened at work all day today, and then all of a sudden this stuff starts to happen? Nah, heck no, cause I live right there. Literally, it's just a wall, and I heard it. Nope. Ayon sa lalaki nang makarating siya sa bahay nila ay nakakaito dahil magdamag na nagpi-flicker ang ilaw sa kapitbahay. Pero walang tao sa loob dahil empty ang driveway. Naniniwala siya na maaaring ito rin na nagpaparamdam sa kanya sa trabaho. At maaaring tama nga siya dahil late one night habang nanonood siya ng TV ay bilang may maririnig siya sa mismong loob ng bahay niya. So I'm home alone, and I'm pretty sure I'm hearing noises, things in that back room. Hello? Please tell me you guys heard that. I'm home alone too. Man, I'm not trying to do this. I don't want to go. I don't want to do this. I don't want to go in here. Oh my. Bro. Why is that? Who's here? Hello? Nope. Bigla na lamang siyang nakarinig ng mga strange sounds sa paligid pero hindi niya makita kung sinong may gawa nito at saan ito nagmumula. Sa sumunod na gabi ay muli na naman itong nangyari pero sa pagkakataong ito ay makikita na niya ito mismo. So I'm home alone again, and I'm pretty sure I'm seeing something go, like, in and out of that hallway back there. Oh my, what the fuck is that? No. Bro, I don't want to go back there.
I do not want to go back there. There's nobody in this room, bro, and there's nobody under the bed. Dude, what was that? It was a freaking hand. Freaking out, dude, I gotta get out of this apartment. I gotta get out of this apartment. I don't want to go in there. What the fuck are those doing over there, bro? Why is the stuffed animals over there? Isang maitim na kami na ngang nakita nito na nakahawak sa pader bago tuluyang naglaho. Agad niyang tinignan ang paligid pero hindi na niya ito nakita pa. At ang nakapagtataka pa ay bigla na lamang nalipat ang gamit nito sa sofa. So ano sa palagay mo, Kamulti? Ito rin kaya ang nagpaparamdam sa kanya sa store? Taong 2015 na isang napakalakas at malaimpyernong sunog ang nangyari sa isang eskwelahan. Maraming mga bumbero ang dumating at ang iba sa mga taong malapit sa lugar ay kinuna ng video ang pangyayari. Sa parehong araw din habang nangyayari ang sunog ay biglang may nakuna ng kamera na talagang kakaiba. May mga report na ang sunog ay maaaring kagagawan din ng isang tao pero wala pa rin nagpapatunay nito. May mga nagsasabing maaaring isa itong electrical issue. Magpagayon pa man ay hindi pa rin talaga natutukoy ang sanhi ng sunog. Ayon sa source natin, ang eskwelahan pala ay isa palang boarding house dati para sa mga indigenous people. Pero sa kasamang palad ay marami ang namatay dito dahil sa sakit ng meningitis at measles. Ito rin ang siyang naging dahilan kaya naman naniniwala ang mga tao na maaaring ang paaralang ito ay haunted at maaaring ang video nga ito ang nagpapatunay na haunted ang paaralan dahil sa mismong oras na nangyayari ang sunog ay ito ang nakapture ng camera. Pagmasdan mo tong maigi. Isang usok ang makikitang bigla na lamang lumabas mula sa gusali. Of course, maaaring isa lamang itong ordinaryong usok dahil may sunog nang nagaganap. Kung papansining maigi ay very unnatural din ang paglabas nito sa gusali. Kapansin-pansin din ang hangin na siyang umiihip sa paligid. Kaya naman nakapagtataka ito dahil kung ordinaryong usok lamang ito ay malamang ay hinawin na ito ng hangin. Pero bigla na lamang itong bumalik sa loob in a very unnatural way. Kahit na napakatagal na ng bidyong ito at nakunan ito noong 2015 ay wala pa ring kasagutan o explanation sa nakunan. So ikaw, Kamulti, may explanation ka ba sa kung ano ang nakunan nila? Ang magkapatid na ito ay nagstay sa isang hotel room at habang naroroon sila ay may mangyayaring hindi nila makakalimutan. Isang pangyayaring gabi-gabi silang dadalawin sa pagtulog nila. It's okay. I can see you. Come to me. Are you a little boy? It's okay. Come here. It's okay. Sa unang tingin hindi mo nga mapapansin ang imahe pero sa pagpapatuloy ng video ito ay talagang magugulantang ka. Ayon sa babae, espiritu ito ng isang bata. Naniniwala siyang totoo ang inala nito dahil meron na siyang mga experience patungkol sa paranormal activity. Well, sa pagpapatuloy ng video ito ay mapapagtanto mong hindi nga ito normal. Panurin mong maigi kung ano ang na-capture nila sa loob ng hotel room. I don't know if my eyes are playing tricks on me, but it looks like it's going like back and forth. Is he moving? Is he moving? It's okay. It's Come back. Where? No, you come back. Go straight. Look straight. Towards me. No. Towards me like you were earlier. Put your back towards me.
Nakita mo ba isang small shadow figure ng bata ang bigla na lamang tumakbo? Nang ilabot man ay nanatili pa rin kalmado ang dalawa. Ang inaakala nilang spirito ng batang nasa loob ng bathroom ay nasa loob pala ng kwarto nila. Well, hindi na nagtaka ang dalawang magkapatid dahil ayon sa kanila, ang hotel na pinag-check-inan nila ay isang hotel kung saan marami ng kapapalagan ang nakukunan nila mismo. Ayon pa sa source natin ay malapit nang i-release ng magkapatid ang mga paranormal activity na nakukunan nila sa mismong hotel. Kaya naman magabang na lamang din tayo sa mga next update ni Bizarre Bob. Pero sa ngayon ay ano ang masasabi mo, Kamulti? Ano kaya ang pakay ng anino ng batang nagpakita sa kanila? Ano ang imaheng ito at bakit trending na trending ito sa social media? Nagpapakita ito ng isang nilalang na nababalot ng isang puting tela. Well, ano ang nakakapangilabot rito? Ang mukha nito at ang nalilisik na mga mata at ang napakahabang nakalabas na dila nito. Tila ba chill-chill lamang itong nakaupo sa isang office? Well, kung familiar ka sa ganitong klase ng imahe ay maaaring alam mo na kung saan ito nanggaling. Popular ang ganitong uri ng mga multo na makikita sa Indonesia. Nagbibigay lamang ito na impression na sa iba't ibang panig ng mundo ay merong unique at kakaibang klase ng kababalaghaang hindi mo pa natutuklasan. But the question remain, is it real or just an elaborate image lamang? What do you think? Ito ang kalanos-lanos na trahedyang nangyari sa isang barko. Makikita ang mga taong nakasuot ng life vest. But don't you worry, ang mga nakapanood nyo ngayon ay sadyang gawa lamang ng CGI. Sa panahon nga naman ngayon ay kung wala kang sapat na kaalaman ay madali kang mapapaniwala ng mga ganitong kuha ng footage. Sa video ito makikita ang isang batang babae naglalaro and all of a sudden, something strange happened. The sky is blue and I see you. Although wala kang makikita ay talagang sumumpa ang batang babae na meron siyang nakitang mukha sa loob ng silid nito. Apparently ito ang mangyayari kapag sinabi mo ang mga katagang ito. The sky is blue. Ang objective ng game na ito ay makita na mukhang lumilipad. Dahil sa labis na takot sa mukha ng anak nito ay talagang ipinagbawal ng mama nito ang paglalaro nito sa loob ng bahay. Pero sadyang bata nga naman at mahirap pagsabihan kaya naglaro pa rin ito. It is blue and I see you. Sa pagkakataong ito ay hindi lang ang bata ang sumuway dahil mismo ang kapatid na nitong babae ay nakisali sa game at sinubukang gawin ang ginagawa ng bata upang malaman kung totoo ba ito. What do you do? You go, the sky is blue, move down and say, and I see you. And you want to look for a baby's face. The sky is blue, and I see you. That's not how you do it. You have to point up at the ceiling and That's what I did. and slowly go down. I have to do it slowly. Because that's how it goes. The sky is blue. Gaya ng una ay walang nangyaring kakaiba pero isang gabi nagpa siyang babaeng laruin ito sa bawat kwarto ng bahay at sa hindi na nga inaasahan ay ito ang mangyayari. The sky is blue, and I see you. The sky is blue, and I see you. The sky is blue, and I see you.
The sky is blue, and I see you. The sky is blue, and I see you. Labis na nangilabot si Vicky nang bigla na lamang na-detach at nahulog ang chandelier sa loob ng silid. Para sa kanya ay malabong mahulog ito dahil malakas ang pagkakakapit ng chandelier sa kisame. At kung mahulog man ito ay maaaring sa bigat nito. Pero ang katotohanan na nahulog ito habang nilalaro nito at sinasabi ang mga kataga ay talagang nakapangingilabot nga sa kanya. Alright, so for those of you asking, this is what fell. That game? Absolutely not. Coincidence man ito o hindi, ang pagkahulog nga naman ito ay talagang nagpakilabot sa babae na siyang nagpatakbo sa kanya. Hindi na nakapagtatakang hindi na ito muling nilaro pa ng babae. But until more videos ang makita natin patungkol sa larong ito, ay mananatili na lamang din itong misteryo. Ikaw ka multi, wanna try this game?